Happy Friday! Dito po ako ngayon sa school ni Kalel. Sundo. Last day of the week. So, marami naman akong oras with Kalel. Masaya ako pag nasa bahay si Kalel. May kausap ako lagi. Pag weekday kasi, tahimik at katrabaho nga si mami niya sa bahay. So, ano bang kwento ko sa inyo? Last week, medyo busy dahil nag-visit si Habi. He just stayed for 4 days. So, we went to a short road trip. Punta kami ng Lake Louise. Nag-enjoy doon. Napakaganda. Napakaganda doon. Daming tao maski malamig. And then, he came like Friday and then uwi naman siya ng Monday. Sana nag-stay pa na another 2 days kasi pala siya ng umaga ng Martes at Miyerkules. Nakalimutan niya. Sayang. But anyway, it was a quality time with my hubby for 4 days. At nakasama namin siya sa Thanksgiving ng Canada. Last Monday ang Thanksgiving. But we have a simple dinner Sunday. So, I'm thankful sa lahat ng mga biyayang tinatanggap po sa buhay. You know? I just come to realize na ngayon medyo may edad-edad na ako. And I'm not that busy anymore na. I've been manifesting lahat pala ng mga nangyayari sa buhay ko. Even before, nang bata ako. I just come to realize now na may na-manifest ko pala yun. Iniisip ko lang dati nun eh. Pero, the law of attraction, I've been reading a lot about the law of attraction and how to create your own positive in life, na dapat stay positive ka kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay, at yun ang kung ano yung lagi mong iniisip, yun ang nangyayari sa iyo. So dapat lagi lang tayong positive sa buhay. Huwag tayong tumingin dun sa mga pangit. Pag may dumating na problema sa buhay, huwag mong tatambayan. Tambayan mo pwede, 1, 2. Ako ganun ang naging attitude ko nun. Pag may dumating na problema, iiyakan ko 1, 2 beses. Tapos tama na. Ayokong tumanda. Mahirap tumambay sa problema. Mag-isip na lang tayo ng paraan paano ma-overcome yung mga problema, diba? But come to think of it, natutunan ko kasi kay mother since bata ako, teenager na. Makontento ka kung ano yung meron ka. Huwag ka maghahanap ng wala sa harapan mo, hindi kaya. Pero, come to think of it, law of attraction, ngayong inaaral ko, dati pa, bata pa ako, kontento naman ako eh. Pero palagi ako nag-i-imagine ng kung ano yung gusto ko sa buhay. Nagsiset ako. Ayoko nung yung buhay na mahirap lang kami noon na laging, hindi sapat eh. Hindi sapat, laging kulang. Lagi may kulang noon dahil nga hindi kami binayaan ng marangyang buhay ng bata. So, sabi ko sa sarili ko, iibahin ko yung buhay ko. Talaga nagsumikap ako sa buhay. Kasi, hindi naman imposible. It's possible. Pag yun ang iniisip mo, no, na ganito yung magiging buhay mo, maayos, maganda, yun ang ibibigay sa'yo. Yun yung pathways na napupuntahan mo eh. At saka dapat pag nag-set ka ng goals, gagawa ka nga ng paraan. Paunti-unti makikita mo, ando na pala lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo. At saka syempre, dapat wala kang inaapakan tao. Gawa ka ng paraan, ng make your way, yung wala kang sinasamantala, hindi ka nagtatake advantage sa iba, yung fair lang. At saka lagi kang magpapasalamat sa mga biyayang meron tayo sa buhay. Mabait ang Diyos sa gano'n, sa mga taong marunong magpasalamat sa kung ano yung meron sa buhay. Pero pag nag-rant ka palagi, naku, parang pag yung marami kang reklamo sa buhay at saka negative, hindi masaya sa puso eh. Tsaka malayo ang grasya sa'yo pag ganun. Kailangan lagi ka lang positive. Yun ang i-attract mo palagi, yung positivity. Dapat dun, sabi mo sa isip mo na ganito, ganyan. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay, yun ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. At unti-unti,
yun ang magiging daan na, ano ba yun, you're gonna go flow on that way na hanggang ma-reach mo yun. So gagawa ka ng paraan. Tutulungan ka naman ng Panginoon kung makikitang nagsusumikap ka, di ba? O sa mga single parent dyan na nagibiyuda o kaya napag-iwanan, huwag na kayong mag-rant, lalo na kapag marami anak nyo. Gawa na lang kayo ng paraan. Kung maliliit pa, yun napakahirap talaga pag maliliit pa yung mga anak. So gawa na lang tayo ng paraan kung ano-ano. Nung naging single parent po ako, so kapos kami mag-ina. Naranasan namin mag-ina yung magtinda sa labas. Titinda kami ng mani, ng proben, yung sa bike, sa trike nakalagay. Naranasan namin yun. And come to think of it, it was really hard. But at least yung mga anak ko, meron kahit papanong naiwang lesson sa kanila. Ngayon sila sa buhay nila ngayon, masikap sila sa buhay. Yung dalawang babae masinop. Ayan, masinop sila. Mahal ang mga trabaho. Medyo na-spoiled lang si Bunso. Na-spoiled lang si Aaron. Ayun. Medyo late bloomer si Aaron. Pero ganun ang gawin natin sa buhay. Dapat lagi tayong positive. Ikaw mag-create ng magiging anong ka sa hinaharap. O yung mga extra package mo na hindi maganda, tapon mo na. Linisin ang closet. Maglagay ng mga bagong positive, diba? Desire sa puso mo. At yun ang mangyayari sa'yo. Yung age naman natin, age is just a number. You can start anytime planting your seeds. So, ngayon yung digital business na kung anong meron ako. I was thinking about it na long time ago ko na pala yun na gusto na magkaroon ng passive income. At yun yung binigay sa akin ng Panginoon. At napakadali lang. Akala ko, hindi ko nakakayanin na mag-aral tungkol sa digital. But everything with my digital business I'm into, everything step by step, ando na yung tools. Ibinibigay lahat. Lahat ng kailangan mo, aaralin mo lang. Kailangan mo lang mag-check. You need to work hard, but not physically. You need to work hard, smarter. 2 to 3 hours is okay. O pag napagod ka, tama na. But yung testimony at saka yung, kasi we got community, great community doon sa business na I'm into now. Napakaganda, napaka-supportive ng mga mentor, ng mga member, ng mga business partner. Kung meron kang tanong na hindi maintindihan, nagpipitch in sila, magtatanong ka lang. Meron kaming group page, merong business page, andun makikita mo lahat. Na-amaze ako kung paano binabago ng digital business na to ang mga buhay nila. I hope na mai-share ko sa lahat. Ang maganda siya. I've been to a lot of business na try ko na hindi ko na nakasailan ko ng pera. But this time, ito, pinagdasal ko to ng gusto eh. At saka, I use my intuition. So, lahat kayo dyan, use your intuition sa mga bawat papasukin nyo, yung mga desisyon nyo. Maging wise kayo. Aralin nyo. At saka, pagdasal nyo rin. Para maayos, di ba? Tsaka anytime. Anyway, ako naman pala, kapag meron akong kahit anong trabaho na pinapasok ko, I'll make sure na ilalagay ko yung puso ko doon para mag-enjoy ako. Kasi kung hindi, may stress kayo, nakakatanda, lalo na ngayon, aging na, ayoko nang ma-stress. So kung ano may mga bagay na pinagkakaabalahan ko, I'll make sure na yayakapin ko siya ng buong buo. At i-enjoyin ko siya. Anyway, masarap yung continuous na learning eh. Sarap yun. Marami kang matututunan. Diba? Makaka-iwas dementia. I work in dementia unit for 7 years. 7 years ako sa dementia unit. Not fun. Hindi yun pag ikaw ang kamag-anak, nakakadurog ng puso na makita yung mga magulang mo o kamag-anak mo. Hindi ka nakakilala. Hindi ko maganda. Masaya, sabi ko lang masaya kasi nga, pag minsan, maski minumura na ako o kaya sinasaktan ako,
sasabihin ko lang sa kanila, thank you. Sasabihin sa'yo, maski minura ka, lahat ng, his or hers gonna swear on me. And then I'm just gonna say, thank you. Sasabihin niya sa'yo, you're welcome. O, diba? Tatawa ka na lang. Because they don't mean it. Kapag minura ka ng mga residente mo, ng mga alaga mo, they don't mean it. So, masaya naman sa dementia unit ako. Pero ngayon with being my own boss, nag-enjoy rin naman ako. Although, namimiss ko yung trabaho ko before. Pero nag-enjoy naman ako sa digital business ko. At the same time, dami ko natutunan at mahaba oras. At very promising. Very promising yung offer nitong digital business na to. We just need to work hard, but smarter and wiser. O, diba? Ganda to. Age is just a number. It's not too late na mag-aral pala ng digital. I thought para lang to sa mga kabataan na. But no. I've seen a lot of business partner na mas may edad pa sa akin. But they are in a good position. Mga retiree na. Yung iba nga, aga-aga pang mga nag-retire. So, I encourage you, each of you, to check on my website do sa pinapost ko palagi. Check nyo. Maganda siya. Aralin nyo. It's anyway, yung webinar naman na in-offer namin doon is free. You can check it. Anyway, 11:34 minutes na ako nagsasalita. Thank you. Salamat sa oras nyo. Talk to you later. Bye-bye.